ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patindi na po ng patindi ang eksena. Dito lang sa ating pinagkakatutukan at pinagkakaabangan tuwing hapon na GA Father's Wife. Simula pa lang din naman kasi ito na itao nga rin naman kasing si Betsy ura-ura, nga ari naman kung kumilos at hindi na nga ari naman iniisip ang mga posible o maaaring mangyari nga kung gagawin nga rin naman niya ang kanyang mga plano. Pero mukhang ito nga rin naman kasi ang ikapapahamak nga ng tuluyan nitong si Betsy. Tapos nga rin naman kasi na dito tuluyan na nga rin naman kasing mabibisto at malalaman nga rin naman ang mga pinaggagawa niya dahil ito nga rin naman kasing si Bibian hindi nga may alis sa isipan nito na baka niloloko nga lang din naman at palihim. Nga rin naman kung gumawa nga rin naman ng ibang plano at patay nga ito. Bibian kung sakali mang umabot na sa sukdulan ang galit nito. Subalit hindi pa man niya tuluyang nahuhuli ang mga lihim ni Betsy, unti-unti nang kumakalat ang mga bulong at sismis sa loob ng bahay ni Robert Atila. Ang mga katulong at mga tauhan ay nag-uusap sa likod ng mga pintuan, hindi kaya niloloko lang ni Betsy si Senyor. Parang iba ang kilos niya at bakit parang laging may tinatago. Hindi ito nakaligtas sa matalas na pandinig ni Gina, ang anak ni Robert. Alam niyang may kakaiba at higit sa lahat, nararamdaman niya sa kanyang puso na may binabalak si Betsy na ikapapahamak ng lahat. Ngunit paano niya mapapatunayan? Paano niya maililigtas ang kanyang ama kung bawat kilos niya ay pinipigilan ni Betsy na tila ba siya ang tunay na reyna ng tahanan? Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Robert, lihim na nakipagkita si Betsy sa isang aninong dumating sa kanilang bakuran. Si Roberto Atila Vici, ang anak sa una ni Robert na matagal nang nawala, ay muling nagpakita. Ngunit hindi ito pagnanais ng pagkakasundo, kundi isang kasunduan ng mas mapait na pakana. Kung gusto mong makuha ang lahat ng mana ng iyong ama, bulong ni Betsy kay Roberto Vici, kailangan mong pumayag sa plano ko. Ako ang magiging susi upang tuluyang mawala sa eksena ang iyong kapatid na si Gina. At kung sakaling kumontra si Bibian may paraan para patahimikin siya. Nanlaki ang mga mata ni Roberto Vici, alam niyang delikado, pero alam din niyang totoo, walang ibang paraan para makuha ang kayamanan kundi ang sumang-ayon kay Betsy. Ngunit hindi niya alam na sa mismong gabing iyon, may isa pang pares ng mata ang nakamasid sa kanila. Si Gina mismo, nalihim na nakasunod at narinig ang lahat. Nanginig siya sa galit, ngunit kasabay nito'y takot, sapagkat kung susubukan niyang ilantad ang katotohanan, maaaring siya mismo ang sunod na ipapatumba ng dalawang traidor. Kinabukasan, nagising si Robert na tila walang alam sa mga kaganapan. Ngunit may natanggap siyang liham na walang lagda, ingatan mo si Gina. May nagtataksil sa iyo. Isang kaibigan. Napaisip siya. Sino ang nagpadala? At bakit ganoon kalabo ang babala? Hindi niya alam na ang liham na iyon ay mula kay Bibian na hindi na matiis ang panlilinlang ni Betsy at piniling magsalita kahit hindi tiyak ang kapalit nito. Habang patindi ng patindi ang tensyon, isang nakagugulat na balita ang yumanig sa buong pamilya. Natagpuan ang katawan ng isa sa mga tauhan ni Robert sa lumang bodega. Duguan at may nakasulat na salita sa dingding gamit ang dugo. Walang lihim na hindi mabubunyag. Nanginig ang lahat sa takot. Sino ang may gawa? At ano ang ibig sabihin nito? Nagpanggap si Betsy na nag-aalala at halos himatayin sa harap ni Robert. Ngunit sa kanyang mga mata, may lihim na ngiti sapagkat ang mensahe ay siya mismo ang nag-utos. Isa itong babala para sa mga nagtatangkang humadlang sa kanya. Kung kaya kong gawin ito sa isang tauhan, lalo na sa inyo. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang plot twist. Sa mismong araw ng engagement ni Betsy at Robert, isang babaeng hindi kilala ang dumating sa mansyon. Nang hubad ito ng kanyang belo, nagulat ang lahat. Siya si Claudia, ang matagal nang nawawalang asawa ni Robert na akala ay matagal nang patay. Robert, umiiyak na tawag ni Claudia, bakit mo ako pinaniwala ang iniwan kita? Hindi ko ginusto ang pagkawala ko. May nagplano ng lahat para mawala ako sa buhay mo di. Napamulagat ang lahat. Napatingin si Gina kay Betsy at doon nagsimulang mahulog ang maskara nito. Sapagkat sa pagbabalik ni Claudia, unti-unting lilitaw ang pinakamalalim na sikreto, si Betsy pala ang utak ng pagkawala ng tunay na asawa ni Robert upang maangkin ang yaman at kapangyarihan. Nagkaroon ng matinding komprontasyon.
Si Bibian, dala ng matinding galit, ay sumigaw, "Ikaw, Betsy. Ikaw ang tunay na ahas sa pamilyang ito. Sinira mo ang buhay ni Doña Claudia, at ngayon pati ang anak niyang si Gina, pinipilit mong wasakin." Ngunit bago pa man tuluyang mabunyag ang lahat, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Natumba si Bibian, duguan. Ang lahat ay napatili. Ngunit ang pinakanakagugulat, hindi si Betsy ang maihawak ng baril kundi si Roberto V, na ngayon nanginginig at nagsisigaw. Hindi niya naiintindihan. Ginawa ko ito para sa akin, para sa lahat ng dapat ay akin. Ayoko nang mabuhay sa anino ni Gina at ni Claudia. Mabilis ang mga sumunod na eksena, dumating ang mga pulis, nagtakbuhan ang mga tauhan, at si Robert mismo ay halos mabaliw sa nakikita. Ang kanyang pamilya ay unti-unti nang gumuho. Ngunit may isa pang twist na sumabog, sa kanyang huling hininga, bumulong si Bibian kay Gina. Hindi lang si Betsy ang kalaban mo, may mas mataas na tao siya ang nag-utos sa lahat, si Don Gustavo. Biglang dumilim ang lahat. Ang inaakala nilang si Betsy lamang ang puno ng kasamaan, ay isa lang palang tauhan ng mas malaking puwersa. Sino si Don Gustavo? Bakit niya pinagtagpi-tagpi ang lahat ng ito? At ano ang tunay na papel ni Betsy sa mas malaking larong kinasasangkutan ng pamilya Atila? Sa puntong iyon, walang nakatiyak ng kanilang kaligtasan. Ang lahat ay maaaring traidor. Ang lahat ay maaaring mamamatay. At ang lahat ng lihim ay unti-unti nang sumasabog. Bibian, hindi nga may alis sa isipan nito na baka niloloko nga lang din naman at palihim nga rin naman kung gumawa nga rin naman ng ibang plano at patay nga itong si Betsy, at dito hindi nga nagkamali itong si Bibian sa kanyang inaakala at inaasahan. Dahil dito tuluyan na nga rin namang napatunayan na at nalaman na din mismo nitong si Bibian na meron niyang tinatago at meron na rin namang ibang pakaingang gawin itong si Betsy. At ito na rin naman ang akitin nga ang asawa nitong si Gina. Walang iba kundi ang ex-boyfriend nito na si Gerald. Kaya dito nang malaman nga rin naman at matuklasan nga nitong si Bibian ang lihim na plano at pakainga nitong si Betsy, hindi na nga rin naman ito nagdalawang isip na direct to the point na nga ari naman kasing sabihin magsalita, at dito tuluyan na nga rin namang mabibisto na ang mga ginagawa nga nitong si Betsy, dahil sasabihin nga nitong si Vivian dito kay Betsy na niloko mo si Robert. Betsy, all this time bong akala ko na nasa tamang babae na siya, pero hindi pala ikaw dahil niloloko mo lang siya. Ano? Pagkasabi ni Bibian ng mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Betsy. Ang dating maamo niyang mukha ay napalitan ng matinding galit at pagkataranta. Betsy, wala kang karapatang husgahan ako, Bibian. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi mo rin alam kung gaano ako naghirap bago ko makuha ang lahat ng ito. At kung kinakailangan kong gamitin si Robert, si Gina at pati na si Gerald, gagawin ko. Dahil walang makakakuha ng mga bagay na dapat akin. Nag-init lalo ang dugo ni Bibian. Ramdam niya ang bigat ng mga revelasyong ito. Subalit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto ng mansyon, si Robert mismo ang pumasok. Nakita nito ang dalawang babae na tila handa ng magpatayan sa gitna ng sala. Robert. Anong ibig sabihin nito, Betsy? Totoo ba lahat ng sinasabi ni Bibian? Napalunok si Betsy. Halos mabasag ang kanyang tuhod sa kaba. Ngunit sa halip na umamin, mas pinili niyang lumaban gamit ang panibagong kasinungalingan. Betsy. Huwag kang maniwala sa kanya, Robert. Ginagawa lang ito ni Bibian dahil inggit siya sa atin. Dahil alam niyang hindi niya ako kayang higitan. Ako ang nagmahal sa iyo, ako ang nag-alaga sa iyo, at ngayon gusto niya tayong paghiwalayin. Ngunit hindi nagpatinag si Bibian. Sa halip, inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato at mga voice recording kung saan malinaw na naririnig ang boses ni Betsy na nakikipag-usap kay Gerald. Bibian. Robert, buksan mo ang mga mata mo. Heto ang ebidensya. Lahat ng mga gabi na sinasabi niyang kasama ka, nakikipagkita siya kay Gerald. At ang mas masakit pa, may plano silang sirain si Gina at ikaw ang gawing laruan sa mga palad nila. Nabitawan ni Robert ang kanyang hawak na baso at nabasag ito sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumating si Gina, kasama si Gerald. Gina. Ano nang ibig sabihin nito, Betsy? At ikaw, Gerald? Kaya pala palihim kang lumalapit sa akin dahil may ibang motibo ka. Napata si Gerald.
hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Ngunit imbes na magsalita, umisi siya ng mapanlin lang. Gerald, kung tutuusin, Gina, wala ka namang karapatang magalit. Dahil matagal mo na akong iniwan. At kung pipili ako sa inyo, ikaw o si Betsy, pipiliin ko ang mas kapakipakinabang sa akin. At iyon ay siya. Naluha si Gina sa narinig. Ang dating pag-ibig na akala niya ay totoo, isa palang bitag. Ngunit higit pa rito, may mas malalim pang sikreto si Gerald na hindi alam ng lahat. Habang umiinit ang tensyon, biglang lumapit si Gerald kay Robert. Gerald. Robert, matagal mo na akong kilala. Ngunit may hindi ka pa alam. Ako ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang una mong asawa. Ako ang nag-utos na mawala siya, para makalapit ako kay Gina at para makuha ko rin ang yaman na meron ka. Nagimbal ang lahat. Halos mawala ng malay si Robert sa narinig. Si Betsy naman, bagamat nagulat, ay hindi makapagsalita, tila babahagi rin siya ng planong iyon, ngunit hindi alam ang buong detalye. Robert. Gerald, traitor ka. Pumatay ka, ginamit mo ang lahat para lang sa ambisyon mo. Ngunit bago pa tuluyang makalapit si Robert kay Gerald, biglang may pumutok na baril mula sa dilim. Tumilapon ang baso sa mesa at lahat ay napasigaw. Dumating ang isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim, hawak ang baril at nakamaskara. Misteryosong lalaki. Walang makakaalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Kinabahan ang lahat. Sino siya? At bakit tila may alam siya tungkol sa kanilang lahat? Ang misteryong dumidikit sa lahat. Habang nakatutok ang baril ng lalaki sa kanila, unti-unti niyang tinanggal ang kanyang maskara at lumantad ang mukha ng isang taong matagal nang nawala. Bibian. Hindi impossible. Ikaw si Bong, buhay ka pa pala? Nagulat ang lahat. Si Bong, ang matagal nang itinuturing na patay at dating kakampi ni Robert, ay muling nagbalik. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot at paghihiganti. Bong. Akala niyo ba makakalimutan ko ang ginawa niyo? Robert, Betsy, Gerald, lahat kayo may utang sa akin. At ngayon, ako na ang husga sa inyo. Pagsabog ng katotohanan. Nagtatalo ang lahat sa gitna ng kaba at tensyon. Lumalabas na ang bawat isa ay may tinatagong kasalanan. Si Betsy, na ginamit si Robert at nagtataksil kasama si Gerald. Si Gerald, na tunay na traidor at may kinalaman sa pagkamatay ng unang asawa ni Robert. Si Bong, na muling nagbalik para maghiganti. Si Gina, na ngayon ay unti-unting natutuklasan ang totoong kulay ng mga taong nasa paligid niya. At sa gitna ng kaguluhan, biglang nagliyab ang isang bahagi ng mansyon, may nagsindi ng apoy. Isa na namang misteryo kung sino ang may kagagawa nito. Habang nagkakagulo, tumatakbo si Bibian papalapit kay Gina. Bibian, hawak si Gina. Kailangan nating makatakas. Kung hindi, lahat tayo mamamatay dito. Ngunit bago pa sila makalabas, sinara ni Bong ang pinto at muling itinutok ang kanyang baril. Bong, sumisigaw. Walang aalis? Isa-isa kayong magbabayad at magsisimula tayo kay Betsy. Napasigaw si Betsy at doon nagwakas ang gabi sa isang putok ng baril na umalinggaw sa buong mansyon. Ngunit kung sino ang tinamaan, hindi pa malinaw. Napagka hindi na talaga maaayos ang relasyon niya ni Jenna at nitong si Gerard. Mas lalong tumatagal, mas lalong nagkakaroon ng agwat ang kanilang pagmamahalan, lalong-lalo na at isang kapahamakan ang magdudulot sa pagiging kapabayaan nga nitong si Gerald, kung saan mahumaling ito sa pag-iinom. Hindi kasi niya matanggap kung bakit nagkano-ganoon ang kanyang relasyon. Dating kay Jenna, naisip kasi nitong si Gerald na talagang walang ibang pinapakinggan nitong si Jenna, kundi itong ang si Robert. Sunod-sunuran pa rin siya sa kanyang ama at takot na takot para manindigan para sa sarili. Bagay na labis na naapakan ang kanyang ego, dahil pakiramdam ni Gerald ay tauhan pa rin ang trato sa kanya ng kanyang amang si Robert. Isang araw nga ay iiwan niya ni Jenna ang kanyang anak na si Mindy. Naging isang desisyon na nagpayanig sa lahat ang ginawa ni Jenna. Isang madaling araw, habang mahimbing ang tulog ni Mindy, tahimik na umalis si Jenna sa kanilang bahay. Iniwan niya lamang ang isang sulat sa ibabaw ng lamesa, isang sulat na naglalaman ng kanyang puot, sakit, at pag-amin na hindi na niya kayang ipaglaban ang relasyon nila ni Gerald. Nang magising si Gerald at makita ang sulat, unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Nabasa niya ang mga katagang, Gerald,
hindi ko na kayang mabuhay sa piling mo. Ang anak natin, si Mindy, ay mananatili sa iyo dahil alam kong wala kang maiiwanan kung sakaling ako ay tuluyang lumisan. Huwag mo na akong hanapin. Jenna D. Nanginginig ang mga kamay ni Gerald, hindi niya alam kung matatakot siya o magagalit. Ang sakit ng pagkakanulo ay kumirot sa kanyang dibdib, pero higit sa lahat, ang pagkabigo ay nagdulot ng matinding pagkawasak ng kanyang isipan. Sa sobrang galit, ibinato niya ang bote ng alak sa sahig at sumabog ito na parang sumasalamin sa kanyang nagugulong damdamin. Samantala, si Robert, ang ama ni Gerald, ay hindi rin makapaniwala nang marinig ang balita. Ano nang ginawa mo, Gerald? Bakit mo hinayaang lumayo si Jenna, singhal nito? Ngunit imbes na matauhan, mas lalong nagalit si Gerald. Lahat ng ito ay kasalanan mo, pa. Wala akong kalayaan sa buhay ko dahil lagi kang nakikialam. Kahit si Jenna, mas pinapakinggan kanya kaysa sa akin. Dito na sumiklab ang kanilang matinding pagtatalo. Tumindi ang tensyon hanggang sa muntik nang makasuntukan ang mag-ama. Ngunit bago pa man sila tuluyang magbanggaan, biglang dumating si Gina, ang anak ni Robert mula sa unang asawa. Lihim niyang alam ang mga nangyayari at may tinatago siyang mas mabigat na revelasyon. Tumigil kayo, sigaw ni Gina. Kung alam lang ninyo ang totoo, hindi sana nagkakagulo ng ganito. Nagulat sina Robert at Gerald. Ano nang totoo ang sinasabi mo, Gina? Tanong ni Robert. Huminga ng malalim si Gina bago binitawan ang matagal na niyang tinatagong sikreto. Si Jenna hindi siya basta lumisan. May humahabol sa kanya. At ang taong iyon ay konektado sa nakaraan mo, Papa. Parang sumabog ang isang granada sa loob ng silid. Nabigla si Robert. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang mga revelasyon ni Gina. Hindi lamang iyon. Si Jenna may tinatago rin siya. Ang batang iniwan niya, si Mindy, baka hindi mo alam, Gerald, hindi ikaw ang tunay na ama niya. Nabingi si Gerald sa narinig. Nabitawan niya ang sulat at nanlaki ang mga mata. Anong pinagsasabi mo, Gina? Ako ang ama ni Mindy. Ako. Ngunit mariing umiling si Gina. Hindi, Gerald. Si Mindy ay anak ng isang taong matagal ng kalaban ni Papa, si Victor. Biglang nanlamig ang paligid. Si Victor, isang dating kaibigan ni Robert na naging mortal na kaaway, ay matagal nang itinuturing na patay. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Gina, ibig sabihin ay may mas malaking larong nagaganap, isang larong puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Hindi mapigilan ni Gerald ang sarili at halos mabaliw sa galit. Ibig mong sabihin, pinagmukha akong tanga ni Jenna? Na lahat ng sakit at hirap na tiniis ko ay wala lang dahil hindi ko pala anak si Mindy. Ngunit bago pa siya tuluyang sumabog, biglang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Dahan-dahan itong sinagot ni Robert. Robert, isang malamig at pamilyar na tinig ang lumabas sa kabilang linya. Matagal na tayong hindi nagkikita. Pero oras na para tapusin ang lahat ng utang na loob. Nakakulong na sa akin si Jenna. At kung gusto mong mabuhay ang pamilya mo, ibigay mo sa akin ang lahat ng kayamanan mo. Nanginig ang mga kamay ni Robert. Alam niyang iyon ang boses ni Victor, ang taong matagal na niyang itinuring na bangkay. Ngunit ngayon, muling nagbalik si Victor at hawak-hawak ang buhay ni Jenna. Habang nagkakagulo, tahimik lamang si Gina. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lihim siyang hindi pa rin inihahayag. Matagal na niyang alam na buhay si Victor at siya mismo ang lihim na nakikipag-ugnayan dito. Ginamit niya ang impormasyon para manipulahin ang pamilya niya. Ngayon, hawak niya ang kapalaran nila sa kanyang mga kamay. Samantala, si Gerald, na unti-unti nang natatalo ng alak at puot, ay nagdesisyong hanapin si Jenna. Kahit anong mangyari, gusto niyang makaharap ito at malaman ang katotohanan tungkol kay Mindy. Ngunit sa kanyang pagtakas, may sumunod sa kanya, isang grupo ng mga armadong lalaki na pinadala mismo ni Victor. Dito na pumasok ang aksyon, habulan sa madilim na kalye, mga putok ng baril na umalinggaw-ngaw, at si Gerald na halos mawalan ng buhay habang pilit na lumalaban kahit lasing. Nagtago siya sa isang lumang bodega at doon natagpuan ang isa pang clue, isang litrato ni Jenna, yakap ang isang batang babae, ngunit hindi si Mindy. Sa likod ng litrato ay nakasulat, ito ang tunay mong anak. Parang pinunit ang kaluluwa ni Gerald. Sino ang batang iyon?
Totoo bang niloko siya ni Jenna sa lahat ng pagkakataon? O may mas malalim pang dahilan? Samantala, si Robert ay nakikipagbuno sa kanyang sariling konsensya. Alam niyang may ginawang pagkakanulo si Victor noon, isang kasalanan na siya mismo ang nag-umpisa. At ngayon, nagbabalik ang lahat ng kanyang mga lihim upang unti-unting sirain ang kanyang pamilya. Sa puntong ito, lalong lumalalim ang misteryo. Sino ang tunay na ama ni Mindy? Bakit kinuha ni Victor si Jenna? Ano ang kinalaman ni Gina sa lahat ng ito? At higit sa lahat, hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Gerald para sa isang pamilyang baka hindi naman talaga kanya? Subalit si Gerald ay nagiging pabaya. Nalango ito sa alak at inasa niya dito sa katulong hanggang sa magugulat na lamang siya. At makauwi nga itong si Jenna na galit at nangangamba sa kalagayan ng kanilang anak. Hindi nila makita itong si Mindy. Hinanap na nila sa buong building ngunit wala ito. Nagtataka ang mag-asawa kung sino nga ba ang may pakana sa biglang pagkawala nga nitong si Mindy. Sino pa nga ba kundi ang kanilang mortal na kaaway na ito ang si Betsy? Buong akala ni Gerald ay magiging kampi niya itong si Betsy at mahal siya nito. Subalit hindi. Ginagawa lamang ni Betty ang lahat-lahat para masira ang kanilang relasyon at alam din niya na umaagaw din ang atensyon sa kanyang asawa na si Robert itong si Mindy. Kaya naman naaalisin niya si Mindy sa mag-asawang Gerald at Jenna. Gusto kasi niya na magalit nga si Robert dito kay Jenna at mainis. Sa pagkakataong iyon ay pagbabalawalan na nga itong si Jenna na magtrabaho at magpuus na lamang sa anak dahil nga sa napabayaan niya itong si Mindy dahil sa kakatrabaho niya. Ngayon din, magagawa nga ni Betsy ang kanyang plano kung saan siya na lamang ang magiging presidente ng kanilang store. Yun ang matagal ng pangarap nga nitong si Betsy. Ngunit kahit anong gawin niyang pagkumbinsi kay Robert ay hindi siya pagkakatiwalaan nito dahil inaatang niya ito sa kanyang anak na di hamak na mas magaling naman dito kay Bits. Tagumpay man si Betsy na ipahamak ang anak nga ni Jenna at nagkaroon ito ng masamang resulta sa mag-asawa, ay hindi naman niya makakuha ang kanyang gusto na maging presidente sapagkat mas pipiliin pa nga ni Robert itong ang si Vivian. Alam niya kasi na magaling si Vivian magpatakbo pagdating sa negosyo. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Sa gitna ng pag-aalala at pagkalito ni na Gerald at Jenna, isang misteryosong tawag ang natanggap nila. Malamig ang tinig sa kabilang linya, halos hindi makilala. Kung gusto niyong makita ulit si Mindy ng buhay, sundin niyo ang lahat ng sasabihin ko. Napasinghap si Jenna, halos mabitawan ang telepono. Sino ka? Anong ginawa mo sa anak namin? Ngunit imbes na sagot ay tawa lamang ang kanilang narinig, isang tawang kilalang kilala ni Gerald. Lalong nanlamig ang kanyang buong katawan. Si Betsy. Samantala, si Betsy naman ay nasa isang lihim na bodega. Naroon si Mindy nakatali ngunit ligtas. Habang pinagmamasdan ang inosenteng bata, kumukulo ang damdamin ni Betsy. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako minamahal ni Robert. Dahil sa'yo, mas nakikita niya si Jenna bilang ina, hindi ako. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang anino ang lumapit kay Betsy. Isa itong lalaking matagal nang nawala sa kanilang buhay, si Alfredo, ang kapatid ni Robert na matagal nang itinuturing na patay. Ngayon ay bumalik ito, dala ang sarili niyang plano. Ginagamit mo lang ang bata para sa pansarili mong ambisyon, Betsy, malamig na sabi ni Alfredo. Pero tandaan mo, ako ang tunay na may karapatan sa lahat ng ari-arian ng pamilya. At ikaw magiging kasangkapan ko lang. Natigilan si Betsy. Hindi niya alam kung kakampi o kalaban ang pagbabalik ni Alfredo. Ngunit malinaw ang banta, mas malaki ang panganib na kinakaharap nila ngayon. Sa kabilang banda, habang naghahanap si Gerald sa lansangan, biglang lumitaw si Vivian dala ang ilang ebidensyang magpapatunay na hindi lamang si Betsy ang may kinalaman sa pagkawala ni Mindy. Gerald, hindi mo ba naiisip? Ang lahat ng ito ay hindi lamang galit ni Betsy. May mas malaking taong nasa likod nito. At baka hindi mo kayanin ang katotohanan. Napasuntok si Gerald sa pader, halatang balisa. Sabihin mo na, Vivian. Huwag mo akong paasahin. Dahan-dahang iniabot ni Vivian ang isang dokumento, mga lumang papeles ng kumpanya na pinapirmahan noon kay Gerald habang siya ay nalululong sa alak. At ang lahat ng iyon ay pabor kay Robert mismo. Parang tinusok ang dibdib ni Gerald. Hindi magagawa sa akin ni Robert to, kaibigan ko siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita,
isang bala ang umalingaw sa paligid. Halos mabulag sila sa bilis ng pangyayari. Bumagsak si Vivian, duguan, habang may lalaking nakamaskara ang mabilis na tumakas. Vivian, sigaw ni Gerald habang karga ang sugat ang babae. Ngunit bago ito tuluyang mawalan ng malay, bumulong si Vivian, Gerald, bantayan mo si Jenna, si Robert siya ang tunay na kaaway. Dito nagsimula ang matinding kaba. Pag-uwi ni Gerald kay Jenna, nagkasagutan sila. Wala kang ibang inisip kundi alak at sarili mong kahibangan, sigaw ni Jenna habang umiiyak. Kung hindi ka sana nagpabaya, hindi mawawala si Mandy. Jenna, maniwala ka. Si Robert may kinalaman siya dito. Tumigil ka, Gerald. Wala kang karapatan na siraan ang ama ko. Parang kidlat ang revelasyon kay Jenna. Hindi niya matanggap na ang mismong ama niyang si Robert ang may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit habang magkaaway sila, may nakikinig sa kanilang pintuan, si Gina, ang lihim na anak ni Robert sa ibang babae. At doon sumiklab ang mas malaking apoy. Si Gina, na matagal nang nagtatago ng galit kay Jenna, ay nakahanap ng pagkakataon. Pinasok niya ang silid, dala ang cellphone na nagre-record ng lahat ng kanilang sigawan. Kita mo na, Jenna. Wala kang kwenta. Kahit asawa mo, iniisip na traidor ang ama mo. At ako ang magpapakita sa lahat ng tunay mong kulay. Nagkatinginan sina Gerald at Jenna, parehong nagulat sa biglaang pagsulpot ni Gina. At bago pa man sila makagalaw, tinawanan sila ng babae. Hindi niyo ba alam? Ako ang tunay na tagapagmana, hindi ikaw, Jenna. At kapag nalaman ng lahat ang mga sikreto ninyo, wala na kayong lugar sa pamilyang ito. Sa labas ng bahay, nakamasid mula sa dilim si Betsy. Ngunit hindi siya natuwa, dahil alam niyang sa pagbabalik ni Alfredo at sa pagtutulungan ni Gina at Robert, siya mismo ang maaaring mapahama. Kaya't sa unang pagkakataon, napilitan siyang gumawa ng hindi inaasahan, lumapit kay Jenna. Kung gusto mong mabawi si Mandy, kailangan nating magsanib puwersa, bulong ni Betsy na puno ng tensyon. Nanlaki ang mata ni Jenna. Ikaw na mismong kumuha sa anak ko, ngayon gusto mo akong pagkatiwalaan. Dahil may mas malaki tayong kalaban, sagot ni Betsy, habang nanginginig ang tinig. Si Robert. At kung hindi tayo kikilos ngayon, hindi lang si Mandy ang mawawala. Pati buhay natin. At doon magsisimula ang mas matinding yugto ng kanilang laban, isang laban na puno ng pagtataksil, dugo, at mga lihim na matagal nang nakabaon. Patuloy pa rin si Gerald at Betsy sa kataksilan nila, kahit na nasa paligid lang ang kanilang mga asawa, dahil panatag si Betsy na hindi sila mahuhuli ni Gina at Robert. Itong si Gerald, natikman lang ulit si Betsy, tila nakalimutan na niya na may asawa't anak na siya, at hindi man lang siya nakonensya na niloloko na niya si Gina at Robert. Ang hindi alam ni Gerald, ginagamit lang siya ni Betsy para mabuntis dahil wala nang lakas si Robert na gumawa sila ng anak, ang anak na gagamitin niya para makakuha ng mana. Kaya hindi titigil si Betsy na akitin si Gerald hanggat walang may nabubuo sa sinapupunan niya dahil pagkatapos niyang mabuntis, itatapon na lang niya si Gerald sa kangkungan. Walang kamalay-malay si Gerald at Betsy na may nakakita pala sa kataksilan nila dahil hindi sinasadyang mahuli ng security guard si Betsy at Gerald sa loob ng supermarket. Matatandaan na pinagalitan si Betsy at Gerald ni Robert dahil sa kapalpakan nila ay ayaw nilang umuwi kaya sa supermarket sila nagpalipas ng gabi na magkasama. At habang nagronda ang security guard sa loob at labas ng supermarket, biglang tumigil ang kanyang mundo dahil kitang-kita niya ang ginagawa ni Betsy at ni Gerald. Kaya dali-daling vinidohan ng guard ang nakita niya para maihawak siyang ebidensya dahil ipapakita niya sa mga amo niya na niloloko lang sila ng kanilang mga asawa. Ngunit hindi rito nagtatapos ang gulo. Habang nag-iimbak ng ebidensya ang security guard, napansin niya ang kakaibang kilos ni Betsy, tila may ibang plano pa siya. Hindi lang siya basta nakipagtagpo kay Gerald, may lihim siyang iniwan sa loob ng supermarket. Isang USB drive na may dokumento ng plano ni Betsy na i-divert ang mana ng pamilya ni Robert at ilipat sa kanya pagkatapos niyang magkaanak mula kay Gerald. Samantala, nakauwi si Gina at tila walang alam sa nangyari, ngunit may kakaibang pakiramdam siya. Habang naglilinis siya sa sala, napansin niya ang naiwan na cellphone ni Gerald. Nang buksan niya, laking gulat niya nang makita ang mga text messages at larawan ni Gerald at Betsy, ebidensya ng kataksilan. Nag-apoy ang dugo ni Gina sa galit. Hindi lamang betrayal ito
ito ay sadyang pagkakanulo sa pamilya nila. Si Robert naman, na sa unang tingin ay nagtatampo kay Betsy, natuklasan ang isang lumang lihim, hindi siya ang tunay na ama ng anak na plano ni Betsy. Ang tunay na anak na ito ay hindi lamang magpapasa ng mana, kundi magkakaroon din ng impluensya sa negosyo ng pamilya. Ang realization na ito ay nagdulot kay Robert ng isang bagong plano. Gumawa siya ng sariling hakbang para protektahan ang kanyang pamilya bago pa man makalusot si Betsy sa kanyang kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang bagong karakter, si Vivian, isang dating kaibigan ni Robert at matagal nang maihinanakit kay Betsy. Nakita ni Vivian ang oportunidad at nagplano siyang ilantad si Betsy sa publiko. Ngunit ang twist, may lihim din si Vivian, may kinalaman siya sa dating mga transaksyon ni Betsy at Gerald na pwedeng magbago ng lahat kung mailalantad. Sa loob ng supermarket, habang sinusubaybayan ng security guard ang dalawa, biglang nagpatuloy ang eksena ng tensyon. Nakita niyang may kakaibang galaw si Gerald, tila naramdaman niyang may bantay sa paligid at nagpasya siyang iligaw ang security guard. Ngunit mas mabilis si Betsy. Sa isang mabilis na galaw, naitago niya ang ATV at pinasabog ang fire alarm para makadistract ang lahat. Nagkaroon ng kaguluhan, nagkalat ang mga tao, at si Gerald ay naligaw sa dami ng tao. Habang nagtatago, nakaramdam si Gerald ng panghihina at pagtataka. Hindi niya alam na ang kanyang kataksilan ay magiging simula ng pagkawasak niya. Sa likod ng shelf ng produkto, biglang lumabas ang security guard, hawak ang kamera at cellphone, handa nang ipakita ang ebidensya. Ngunit bago pa man maipakita, biglang dumating si Vivian, hinila ang kamera at sinubukang burahin ang footage. Dito na nagsimula ang pisikal na tensyon, nag-away ang tatlo sa loob ng supermarket, Gerald, security guard, at Vivian, habang si Betsy ay tahimik ngunit may ngiting nagbabadya ng kasamaan. Sa labas, hindi alam ni Gina ang eksaktong nangyayari. Ngunit naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Tumawag siya kay Robert at sabay silang nagtungo sa supermarket. Pagdating nila, nagulat silang makita ang kalat, ang tatlong lalaki na magulo at si Betsy na tila hindi apektado. Ngunit ang mas malupit na twist, hawak ng security guard ang isang ATV drive at nakikita nila ang mga plano ni Betsy. Hindi lamang para sa anak kundi pati sa pagtatanggal kay Robert mula sa posisyon niya sa negosyo. Ang drama ay nagiging mas malalim. Habang umiikot ang kamera sa supermarket, may narinig na malakas na sigaw si Gerald. Nagtapat siya sa lahat, sinasabi na ginamit lang siya ni Betsy. Ngunit bago siya makalabas ng salita, dumating si Vivian na may masamang ngiti, inihayag ang isa pang lihim. Si Betsy ay may ibang kasunduan sa ibang miyembro ng pamilya ni Robert na pwedeng magdulot ng mas malaking gulo. Dahil dito, nagtatanong ang lahat, makikipag-divorce na kaya si Gina kay Gerald dahil bistado na ang kataksilan niya? Makikipagbalikan kaya si Robert kay Vivian dahil bistado na rin niya si Betsy? O maghahanda si Robert ng mas malaking hakbang para tuluyang pabagsakin si Betsy at protektahan ang kanyang pamilya? Ang suspense ay patuloy na lalalim dahil sa bawat sulok ng supermarket, may bagong revelasyon, isang lihim na kwarto kung saan may mga dokumento ng lumang negosyo ng pamilya, at may nakatagong kamera na nagre-record sa lahat ng lihim ni Betsy at Gerald sa nakalipas na taon. Sa bawat sandali, may bagong tanong na lumilitaw, sino ang talagang tatalo sa dulo? Sino ang magtatagumpay sa laro ng kasakiman, pagmamahal at pagnanasa para sa kapangyarihan?